Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSCCFI Church. Ang mga kasama niyo po para po sa morning tilaw devotion. At tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming banal. Maraming po salamat Lord muli sa pagkakataon na pinaglam sa amin, panbagong buhay, kalakas ng Panginoon Diyos. Lord, paunahan kami Lord sa aming pagdi-devotion ngayong umagang to. Basbasan aming puso't isipan. Basbasan aming talatang pabulay-bulay ang Panginoon Diyos. At gamitin naman Lord ang munting lingkod, ang labi ng munting lingkod. Pang ibahagi po ang mensahe at pagbulay-bulay namin na ang yung balasata na magsilbing kalakasan po sa amin, especially na harap na rin po sa aming pangalan po sa bawat araw Panginoon Diyos. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talatang babasahin ay mula po sa libro ng Joshua, chapter 1, verse 9. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. At ang ating pong pamagat ay be strong and courageous. Dito po mapapansin po natin sa talatang to, medyo may galit po ang Panginoon Diyos na inutusan si Joshua na magpakalakas at magpakatapang at huwag matakot. Dahil po, bakit po sinabi ng Panginoon dyan, ang kanila pong susuungin na panganib sa kanilang paglalakbay ay lubha pong mapanganib. At alam po natin dito po sa lugar na to ay maraming malalaki at matatapang at daig sila sa bilang. Kaya dito ang ating Panginoon Diyos alalahan ni Joshua, ang Panginoon Diyos ang naghango sa kanila sa kanilang pagkakalipin sa Ehipto. At maraming himalang ginawa ang Panginoon Diyos sa kila Joshua sa mga taga-Israelita. Kaya dito po pinapakita ng Panginoon Diyos na siya ang may kontrol lahat ng bagay dito sa lupa, sa langit at maging sa tubigan. Kaya dito makikita po natin maaring kung bakit sinabi ng Panginoon Diyos na huwag matakot, magpakatapang at magpakalakas. At tandaan po natin at siya ang may likha lahat ng bagay dito sa lupa pati sa langit. At alam niya lahat ng bagay at lahat ay kaya niyang gawin. Kaya walang posible sa kanya. Kaya dito makita po natin, alam po natin, mapanganib ba susuin ng nila Diyos pa sa kanilang paglalakbay. Kaya dito makita natin ang Panginoon Diyos ay patuloy nangangako na hindi iiwan, hindi pababayaan sila Diyos. Maging sa atin, ang Panginoon Diyos nangangako hindi iiwan at hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Dito makita pa natin ang ating Panginoon Diyos ay patuloy kumikilos sa buhay ng mga kanyang tinawag at mga pinili. O sa atin mga kapatid naman, may pagkakaturi naman na merong pag-aalala sa ating puso't isipan, may takot, lalo na pag tayo minsan na-assign sa mga bagay na alam natin parang nakikita natin na medyo hindi natin kaya. Pero ang Panginoon Diyos ay kasama natin. Merong binigay siya sa ating banal espiritu pang maging malakas tayo, maging matapang at wag matakot. Kaya dito makita natin ang Panginoon Diyos ay patuloy kumikilos sa buhay ng mga manampalataya, lalo na doon sa mga sumunod sa Kanya at nananalig sa Kanyang salita. Kaya dito tandaan po natin ang ating Panginoon Diyos ay nangako na hindi tayo iiwan, hindi pababayaan. Bagaman meron tayong takot na ramdaman, may pagkahina, pero sa bandang huli, lumalakas din tayo, tumatapang at nanaig sa atin ang wag matakot sa mga bagay ni pinapagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos, lalo sa Kanyang kaharian at sa ikaliligtas ng bawat tao dito sa lupa. Kaya dito mga kapatid, meron po tayong mga key points na dapat po natin gawin para ito po yung tatlong bagay. Dito makikita po natin magpakalakas. Number 1 po, magpakalakas.
Patuloy po nating, bakit po tayo kailangan magpakasal, ito po mag-meditate po lagi tayo ng salita ng ating Panginoon sa araw at gabi upang patuloy at higit sa lahat ganito po ang pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan o ang Biblia. Nagbibisilbing kalakasan po sa atin 'to, nagbibisilbing, inspirasyon sa mga nababasa natin at pagpe-meditate natin at makikita natin sa meditate natin araw at gabi ay, dito makikita natin na nabumulat ating puso't isipan sa katotohanan. Ang pangalawa po ay magpakatapang. Palagi po rin tayong, higit sa lahat, huwag kaligtaan ng pagdalo sa bawat pagtitipon. Kasama rin po ang pag-meditate ng kanyang banal na salita at ganon po ang meditate ng mga napapakinggan nating mga salita ng Diyos lalo sa panahon, sa oras ng pangaral at mga preaching at, ito magbigay sa atin ng ng katapangan. Higit sa lahat, alalahanin natin at panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ito magsisilbing, inspirasyon sa atin at magsisilbing kalakasan sa atin. At ang pangatlo po mga kapatid ay dito po ay huwag matakot. Ang ating Panginoong Diyos ay nagpadala po sa atin ng kanyang, banal na espiritu. Ito magiging gabay natin at magiging, patnubay natin at higit sa lahat ito nagbibigay sa atin ng tapang na rin at na huwag tayong matakot dahil ito po ay, kasama natin ang Panginoong Diyos at, nangako siya hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan. Kaya bakit pa tayo mangangamba? Alalahanin natin ang Panginoong Diyos ang naghango sa atin sa marami nating pamuhay, makasalanang pamuhay. Niligtas tayo, binago ating buhay. Kaya bakit pa tayo matatakot? Kung para tayo gamitin naman ng ating Panginoong Diyos na magligtas din ng kapwa natin dito sa lupa at sa daring pang, oras, araw. Kaya mga sa atin, mga kapatid, patuloy po tayong, umasa sa ating Panginoong Diyos at, tandaan natin ang kanyang kalakasan, ang kanyang kaparian, at kabutihan na rin ang kanyang pag-ibig at habag sa atin. Kaya ang ating pong prayer focus, pray that our youth will have the courage to stand firm in their faith and boldly witness for Christ and school in the workplace within their communities. Pray for neighbors that we will have the courage to reach out, show Christ's love to those around us. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, kami po'y nagpapasalamat, Lord, sa inyong panguna sa aming, pamuhay. Lord, patuloy natin na taas ang mga sa lahat ng mga kabataan ng patuloy maging, malakas, matibay at patuloy panghawakan ang panampalataya, nakanatanggap ang salita niyo, Lord, na patuloy naway tumimbo sa kanilang isipan, aganapin ang kalang tungkulin na inaatang sa kalapan ng Diyos dahil mga kabataan to ang magbibigay ng, tagumpay maging sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay at para sa kanilang kinabukasan pa ng Diyos. At ganun po, Lord, makakay pa ng maraming kalwa sa komunidad, sa kanilang eskwela, sa mga lugar pinagtatrabuhan pa ng Diyos, Lord Jesus. Lord, tunay, Lord, kay Panginoon Diyos ang kumikilo sa bawat buhay ng bansa. Maging sa aming mga adult, sa mga magulang, Lord, patuloy kumikilo sa aming buhay at hindi niyo miniiwan at di pinababayaan pa ng Diyos. Patuloy, Lord, ang mga kapitbahayan sa mga komunidad, nawa patuloy gamitin niyo kami, Lord, na yung tinalaga, tinawag upang, Lord, ihayag at bahagi ang balsalta upang marami pong makaalam, marinig at marami makalalang lubos ang Panginoon Diyos at marami ang lumapit sa inyo at marami ang nagpahayag na rin na kanilang kung gusto na lumapit sa inyong kaharian at sa pamagitan po namin, Lord Jesus, at yung mga anak pang tinawag na patuloy gumagawa at kumikilos sa iyong kaharian ay patuloy marami pang lumapit, bahayag at pakita na rin at maging ehemplo rin ang mga anak komunidad sa kapitbahayan, maging sa pamilya at sa iglesia pa ng Diyos upang maging kalugulugod sa inyong Panginoon, Lord Jesus. Maging kalugulugod sa inyong Panginoon. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray.
Amen. Maraming po salamat.